ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ngayong pong ika-13 ng buwan ng Abril taong 2025. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ngayon pong linggo ng Palaspas, today is Palm Sunday at we observe the Holy Week for this week hanggang ano po tayo? Pero dahil dyan, meron po tayong may mga assistance po tayong magaganap para sa
darating na Semana Santa. At yan ang ating tatalakayin sa hapong ito. Pero bago lahat, nais nating pasalamatan na bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Sir Secretary J. Ruiz, ang ating Director, si Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige. Kasama pa yan ng iba pang kasama natin sa ating programa, si Sir Maki at si Sir Ray Sampang. At sa technical side, Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating chairperson na si Richard J. Gordon, kasama ng ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, at ng ating Secretary General, Dr. Gwen Pang. Kasama yan ng iba pang Board of Governors at ang mga chapters natin, mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? Hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama sa ating programa. Walang iba ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Thank you very much, Edison. And we're fortunate that we have a message from retired Chief Justice Hilarion Davide to open our program. As we commemorate Palm Sunday today, the 13th of April, and the start of the Holy Week, we focus our thoughts and action on this passage about our only option. God has given us access to His throne of love, mercy, compassion, and grace, so we would go to Him. Why should we go anywhere else? Where else can we go to have our every need met? Only to the Lord Jesus Christ, who is the Alpha and the Omega. He's our only option, not only in times of need, but at all times. He's the way, the truth, and the life, the resurrection and the life, the good shepherd. He always gives His best to those who live the choice with Him. Maraming salamat, Retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. for the message for our Kalinga, hatid ng Red Cross. Ang topic po natin ay Philippine Red Cross Semana Santa 2025 Operations. At tamang-tama, ang panauhin natin ay dalawa, si Ms. Gian May Reyes, Chapter Service Representative, Philippine Red Cross Batangas Chapter, Lipa City Branch, and Mr. Rodino Cruz, Chapter Service Representative, Philippine Red Cross, Quezon City Chapter. Siguro mag-greet muna kayo, and then ang unang question natin, ano-ano ang preparation ng PRC Batangas Chapter para sa Semana Santa o Holy Week, and ganyan din ang tanong natin para sa Quezon City. Okay. Go ahead, Gian. Si Ma'am Gian, greet ka muna at sa ating mga nanonood sa ating programa. Hello po, good afternoon po. Ako po si Gian May Reyes, Chapter Service Representative po ng Safety Services ng Philippine Red Cross Batangas Chapter Lipa City Branch po. Oo. So, Okay. Ano yung mga preparation nyo daw? Tanong po ni Gov Cora para sa ating Holy Week operation sa Batangas dyan. Ano po ang mga okay po. Dito po sa Batangas Province po, meron po tayong Red Cross 143 sa bawat munisipyo. Kaya yung visibility po natin ay talagang lagana po. Kaya March pa lamang po, naimbitahan na po tayo ng mga local government through their City Disaster Reduction and Management Council para sa kanilang pagpupulong sa mga Sumbak 2025 or Summer Vacation 2025, kung saan nandito po yung ating Semana Santa operation. Kaya ang ating po mga first aid station ay strategically located sa mga identified na matataong lugar po sa Batangas ngayong Semana Santa. Nagkaroon din po tayo ng mga series of trainings and orientation po para sa ating mga Red Cross 143 na madedeploy, at gayon din po, naghanda din po tayo ng mga assets gaya po ng ambulance, first aid bags and kits, at saka po rescue boat na madedeploy po ngayong Semana Santa. Okay, thank you. Tanungin natin si Rodino Cruz naman on behalf of Quezon City, kasi ganun din, ano ang preparation na ginagawa nyo tungkol sa Semana Santa, which of course starts today. Go ahead, Dino. Wala kang audio. Yun. Okay. Hello? Yan po. Unang-una po, magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Especially to you, Gov Tita Cora.
Magandang hapon po sa inyo. So, ako po si Dino Cruz, Chapter Service Representative ng Quezon City Chapter. So, sa amin naman po, marami rin kaming preparation po na ginagawa, no? Before ng D-Day na sinasabi nga natin. Meron kaming mga orientation, tapos mga pagmi-meeting din po para sa preparation natin sa iba't ibang panig po ng Quezon City. Especially sa mga bus station, churches, and sa ilan-ilang lugar po dito sa Quezon City. Mm. So, of course, ang susunod na tanong, kailan magsisimula ang deployment nyo at saan-saan kayo magtatayo ng mga first aid stations? Balikan natin ang Batangas and then move to Quezon City. Ayan. So dito po sa Batangas po, ngayong araw pa lamang po ay nagsimula na po tayo ng prepositioning po ng ambulance po sa San Juan, Batangas po, sa Tanawan at sa Talisay, Batangas po. Ganyan din po, pre-reposition na rin po natin today po yung rescue boat dito po sa Laia, San Juan, Batangas. So ang ilang first aid station naman po ay magsisimula bukas ang deployment nila, katulad po doon po sa Mount Manabu at saka po sa Mount Makiling sa Santo Tomas, Batangas. Sa kabuuan po, meron po tayong 24 na first aid station na nakatalaga po sa 14 na lungsod dito po sa Batangas. Kalakip na po dito yung mga sa mga matataong simbahan, sa ating pong bus terminal, sa ating pong Batangas City Grand Terminal po, at sa mga matataong lugar po na highway po. Thank you, Dino, ilan naman ang first aid stations na maaaring itayo ninyo o naitayo na? Sa Quezon City Chapter naman po, ang start po ng deployment natin, start po tomorrow yung ating mga i-deploy po, no? Yung preparation din po natin. And at the same time po, sa mga bus station like Victory Liner, 5-star, tapos sa chapter po, meron tayong 24/7 na naka-standby po na ambulance and first aid team po natin doon. And sa mga ilang-ilang simbahan po, na maraming deboto din po. Eh syempre, mangangailangan kayo ng volunteers at na-mention na yung ambulansya na Yes, kailangang ma-deploy para sa Semana Santa. Sa Batangas, sila ng mga volunteers ninyo na i-deploy and then also in Quezon City. Dito po sa Batangas chapter po, meron po kaming 167 na Red Cross 143 na madedeploy po sa iba't ibang LGU po dito sa Batangas province po. At meron po kaming 6 na ambulansya na naka-standby naman po sa iba't ibang munisipyo po. Gab Cora. Yes. Gab Cora. Meron bang tawag? Apo, magbibigay daan na po Sige. tayo sa ating unang set ng mga commercial break. At Okay. kung ready na po ang ating technical, tayo po ay magbibigay daan sa ating mga commercial break. At dyan naman po tayo, babalik po tayo sa ilang mga paalala. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga karatig bayan ng Subic Bay Freeport Zone upang lalong mapaigting ang paglago ng ekonomiya sa mga ito at maging aktibong bahagi tungo sa pagkamit ng ating bagong Pilipinas. Sa panahon po ng ating Presidente BBM, nag-release po tayo ng 204.7 million pesos sa ating 8 contiguous municipalities. Kami po siyempre ay nagpapasalamat dahil ito po ay suportang na ipagkakaloob po niya sa SBMA. Kaya po tayo nakakapag-share din ng blessings sa iba nating komunidad. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, we can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PEZA sa pamamagitan ng mga economic zones. Diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinangungunahan ng Department of Health, sinusunod ng PEMAT ang pinakamataas na pamantayan ng World Health Organization. Katunayan, ginawa na sila ng prestigyosong WHO Emergency Medical Team Badge, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa klinikal na pangangalaga, logistics at sanitation. Ang PEMAT ay binubuo ng mga elite teams mula sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Nitong 2023, ipinakita nila ang kanilang tibay at malasakit nang tumugon sila sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey, kung saan mahigit 1,000 pasyente ang natulungan. Lounge area, check. Restrooms at shower, check. Charging stations, check. Dining facilities at souvenir center at marami pang ibang pasilidad to enhance the overall tourism experience. Yan ang Tourist Rest Area o TRA na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Tourism. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalinga Hatid at tama-tama, ito perfect po yung ating mga panauhin ngayon dahil talaga nga naman inimbita natin ng Batangas dahil isa sila sa mga bising mga chapter ngayong Semana Santa at syempre ang Quezon City dahil marami pong mga bus terminal dito as long as dito rin po sa Batangas. Gob Cora? Yes, ang tanong ay para kay Dino, ilang volunteer staff at ambulansyang i-deploy sa Semana Santa? Kasi nagsalita na si Gian kanina. Go ahead, Dino. Opo, Gob Tita. We have mga around 60 na 143 volunteers plus the staff ang madi-deploy po natin. And at the same time, meron po tayong 4 na ambulansya na standby din po all over the Quezon City. Pati din po meron tayong food truck. If mga ngailangan po ng disaster food truck natin, meron din po tayo nun na naka-standby, and also yung ating fire truck din po, no? Ini-standby na rin po natin for just in case lang din po na may mangyari pong sunog or sakuna po during Semana Santa po. Siguro kay Gian ay palaging tinatanong ano-anong mga lugar ang madalas pinupuntahan ng mga tao kapag Semana Santa. Kaya nga kayo ay naimbita. Sa Batangas, alam natin, dinadayo ng miski mga taga Maynila para makita yung mga simbahan ng Batangas, di ba? Go ahead, Gian. Yes po. Alam naman po natin na ang mga Batanggenyo po ay kilala po na marami pong deboto. So sa aming probinsya po, ang madalas pong puntahan ay yung mga malalaking parish church po. Katulad po ng Minor Basilica of Immaculate Conception, ang Cathedral of San Sebastian ng Lipa City, ang Simbahang Bato po sa Laurel, Batangas. At nandito rin po sa Batangas ang mga nagagandahang beach resort na ang ilan po sa mga ito ay nasa bayan ng Nasugbu, Calatagan at nasa Laia, San Juan po. Ito po yung mga madalas puntahan dito po sa aming probinsya. Siguro ang palaging tinatanong sa doon, balik tayo sa iyo, no? Ano-anong mga kadalasang idinudulog sa inyong mga first aid stations? Kasi ganun din mamaya tatanungin ko kay Dino. Sa iyo muna, Ma'am Gian. Ano yung mga kadalasang dinudulog sa first aid station nyo? Noong mga nakaraang taon po, ang karamihan po ay nagpapacheck po ng kanilang blood pressure po.
Ang iba naman po ay nakakaranas ng pagkahilo dahil sa sobrang init po. Ang ilan naman po, lalo na yung mga nasa beach resort po natin, nakakaranas po sila ng jellyfish sting po. At yung iba naman po na nasa Station of the Cross, nakakaranas po sila ng mga gasgas at mga maliliit na sugat po. Ito po yung mga karaniwang naidudulog sa mga first aid station po natin. Siguro sa Quezon City, ang tanong, saan namang mga lugar naroon ang mga first aid stations ng Philippine Red Cross? Sir Dino, Ojo. nakamute ka. Sir Dino. Ayun, sa Quezon City po, marami rin po tayong mga first aid station po, no? Ang isa pa pong binabantayan po natin na first aid station dito sa May Quirino Highway po, yung papuntang Grotto. Marami Yes. kasing deboto. Tayo ngayon, starting April 17, may mga maglalakad na po papunta doon at marami po talagang nakastasyon po tayo dyan para sa maaaring may mahilo, magpa-check ng BP or ibang medical cases din po. Ganyan din po sa mga bus station po natin along EDSA and Cubao po. Kay ano naman, kay GN uli, ano ang mga yung maipapayo sa mga kababayan natin na uuwi sa probinsya at magbabakasyon? Kasi mahaba-haba yung Holy Week, di ba? Isang linggo, halos 1 week, except Monday, the rest of the week makabakasyon na sila. Half day pa sa Ayan. Miyerkules. Opo. So, para po dun sa mga magbabakasyon po nating kababayan, so mapapayo po namin ay stay hydrated po, lalo na po ngayong mga darating na araw. Ano po, mainit po ang panahon sa mga susunod na araw. So, Yes. siguraduhin po natin na may dala po tayong tubig na inumin para maiwasan po natin yung pagka-dehydrate po na nagbubunga ng pagkahilo at ilan po ay nawawalan ng malay dahil sa sobrang init po. So, stay hydrated. At ngayon po, asahan na po natin na magkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko. So, ensure po natin na ang ating mga sasakyang gagamitin po ay suriin natin yung kondisyon na nasa kondisyon ng ating sasakyan. Ano po, maayos ang gulong, ang preno, ang langis, at ibang pang parte po ng sasakyan natin. Magdala na ekstrang gulong, tools, at first aid kit po. At kung kayo naman po ay nailagay sa isang emergency situation, hanapin lang po natin ang pinakamalapit na first aid station ng Philippine Red Cross upang ma-assist po namin kayo sa inyong emergency. Sa Quezon City, of course, ilang katao ba ang natulungan nung nakarang taon ng Semana Santa? Kasi mukhang sa Batangas clear na clear ang kanilang extension of service. Yan, operation Sa nila. Quezon City, Dino. Bali, yung last year po natin sa Quezon City po, marami-rami rin po tayong na-cater po, no? Especially yung mga BP, nagpapacheck ng mga blood pressures. Mangilan-ngilan lang po may mga medical emergency, mga nakalimutan po ang kanilang personal na gamot, Maintenance. like yung sa high blood, sa diabetes. Siguro po, as dun sa na-review ko po na na data po, mga ano lang po, mga less than 20 lang naman po yung aming na-cater na serious po na situation sa Quezon City. So, sa inyo sa Batangas, ano-ano ang inyong mga safety tips sa mga namamanata, magbibisita iglesia sa Huwebes at magbabakasyon ngayong Semana Santa? I remember na mention mo kailangan tubig, pero I guess yung safety tips mahalaga din para matiyak na walang masasaktan sa kanila, walang maaksidente. Planuhin pong maayos yung mga ruta po na inyong dadaanan. Sigurado pong ang marami sa kanila ay magbibisita iglesia po. So planuhin maayos po yung ruta po at siguraduhin po natin na secured po yung mga gamit na dadalhin po natin. Kung tayo po ay mag-Station of the Cross po as much as possible, konting gamit lamang po ang ating dadalhin po. Pero mahalaga po, wag po natin kakalimutan yung mga maintenance po na gamot at saka po yung atin pong tubig po talaga na inumin. Stay hydrated po talaga dahil talagang mainit ngayong summer na ito. At saka, Gov Cora, may paalala ang ating kapulisan para sa mga aalis. Kung kayo ay aalis ng bahay, huwag nyo na ipopost sa social media na kayo ay aalis, lahat kayo aalis,
o ipapaalam kasi syempre 'di ba hindi natin alam baka yung mga kapitbahay or mga taong pwedeng pumasok sa inyong bahay dahil alam nila walang tao sa bahay nyo. So yun pa yung paalala ng ating kapulisan ha sa mga magbabakasyon. Yan po. Okay. This portion, palagi kong sinasama, ay getting to know sino ba yung bisita natin. Ano? Kaya simula natin kay Gian, kailan ka ba napunta sa Red Cross at gusto ko ding makilala yung mga magulang mo sapagkat hindi ka naman magiging tao kung di natin bibigyan ng pagkakataong makilala yung mga magulang mo at taga saan talaga kayo. Go ahead, Gian. Yan. Ako po ay naging volunteer po simula noong 2019 po sa Emergency Medical Services po sa dito po sa Lipa City branch po. So, noong 2019 po, nag-undergo po ng trainings po and then nagsisimula na po na after po ng trabaho ko po ay ako po ay duty sa Emergency Medical Services po dito sa Lipa City branch po. And then po, eventually po, napasama po ako doon sa Taal operations po natin. Po, and then yung COVID operation po, ako po ay naging staff po sa molecular laboratory po natin. And after po noon, ay ako po ay naging instructor ng safety services po, ng first aid po. At ngayon po ay nag-undergo din po ng akin pong training po para maging instructor po ng ating EMT training po. Nurse ka and then ba? Po, ako po ay industrial engineer po ako. Engineer po ako by profession. Yes. Engineer. Pero mention mong nanay mo, tatay mo kasi hindi ka naman magiging tao kundi sa nanay mo, tatay mo. Ang akin pong ina ay isa pong retired public school teacher po sa elementary po. At ang akin naman pong ama, siya po ay construction supervisor po or yung foreman po sa construction po. Sila po ang aking mga magulang. At tubong Lipenyo po talaga kami, tubong Batangas po, lehitimong Batanggenyo po kami. At maganda ang inyong branch dyan. Nakadalo kami dyan sa inyo. Opo, kaka-inaugurate lang po nung last year po, March, bagong building po namin. Ayan. Si Dino naman, naging chapter service representative. Gano'ng katagal ka na sa Red Cross? Nako! Opo. Magkakabistuhan. Pero talagang I wanted to honor your parents dahil hindi maunawain ng yung mga magulang, baka na-discourage na kayo working with the Red Cross. Go ahead, Dino. Ayun po. Nag-start po ako. Ako po ay nurse by profession. Pero nag-start po ako ng training lang sa Red Cross dyan sa may Rizal chapter way back 1997. Nakapag-volunteer din po ako doon and then nalipat po ako dahil taga Quezon City po ako. Nalipat po ako or lumipat po ako sa mas malapit po sa amin dito sa Quezon City. Nalaman ko may Red Cross din po pala dito. So kaya po yun, way back 2003 nag-start po ako dito sa Red Cross Quezon City chapter. Until now po, parang nagkaroon na po ako ng sakit ng RCS na tinatawag namin, no? Which is the Red Cross syndrome. Na hindi ko na maiwanan ang Red Cross. Talagang mahal na mahal ko na talaga ang Red Cross. Oo. Gob Cora, Yes. magbibigay na po tayo ulit sa ating commercial break at medyo matagal to. Diyan lamang po kayo, magbabalik po tayo ulit sa ilang mga paalala. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at pag-iingat sa kultura at kasaysayan. Sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support
support my siblings for their schools also. The contributions of this company towards the communities. Now, currently, we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families, and those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pamumuhay. Kaya naman, malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga gandang gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Gawing madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo na isinasapuso ng PEZA. Kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong wifi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood.
Doble sipag ang Marcos Administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, inaanyayahan namin kayo mag-like and share tayo sa ating Facebook page, sa Kalinga Hatid at sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, sa susunod na ikalawang araw ay 78th anniversary ng ating Philippine Red Cross ha. At syempre, nais din nating pasalamatan ang mga nagbigay daan para payagan itong mga ating guest persons ngayon ha. Sa Batangas, syempre ang kanilang administrator si Sir Ronald Generoso. At siyempre sa Quezon City ay si Ma'am Janice Adolfo. Governor Cora? Yes, ngayon naman ang gusto ko i-focus, ano yung mga karanasan nila na hindi makakalimutan. Siyempre, lahat sila, katulad si Dino, matagal na, nung chapter, Secretary General ako, nandyan na siya. Nako. Kaya ang tawag niya sa akin, Tita Cora, kitang-kitang kilala na niya ako. And of course, si Gian May sa Batangas, and I have been to Batangas. I don't know kung nakita na tayo, pero ang gusto ko, ano yung mga naging challenges nyo? Ang tawag ko dito, karanasang hindi makakalimutan sa inyong pagtatrabaho sa Red Cross. Balikan natin muna si Dino kasi na-stoppel ka yata kanina. Ayun po. Muli, magandang hapon po sa lahat. Maraming karanasan po ang maibabaon ko po eh. Siguro yung pinaka tumanim sa akin is yung bang tuwing yung sa January 1 sa Reno. Yes. Oo. Yun po yung talagang tumatak sa akin po na simula nung nasa Red Cross po ako, hindi po napatid po yung panata po ni Red Cross at especially po sa akin, no? Hindi po napatid po yun. Tuloy-tuloy po yun since 2003 up to now po. Napatid lang po yun during the pandemic. Ang karanasan ko po doon, syempre yung mga tinutulungan po nating tao doon, yung mga nawawala ng mga bata, kung paano natin bigay sa kanilang mga magulang, na nahanap natin yung mga anak nila. So mga ganun po at the same time din po no, yung karanasan po na pati po yung sarili po nating safety ay at risk kasi mayroong mga nabalita po doon na may mga bomb threat, nagkagulo. So yun po yung sigurong may sasabi ko na karanasan ko po na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, yung pagtulong sa kapwa po na walang iniintay na kapalit. Thank you, Dino. Si Gian May, anong natatanging karanasan mong di mo makakalimutan working with Red Cross? Ang isa po sa natatanging karanasan po ay nung Taal operations po. Na po doon ko po talaga nakita at napatunayan ang pagtulong po na ginagawa po ng Philippine Red Cross po. Kasi kita ko po yung lahat po ng mga natulungan at saka po yung mga tao po talagang na-appreciate din nila yung pagtulong natin sa kanila. May one time po na sa evacuation center po, meron po doon na isa na lola na niyakap po ako. At pagkayakap po sa akin ay ang sabi po sa akin ay, Ining, maraming salamat. Kami hindi nyo pinabayaan. Kami itinulungan po ninyo. Yun po yung isa sa pinaka tumatak po sa akin at nag-inspire po sa akin na magtuloy-tuloy po bilang volunteer po ng Philippine Red Cross po. Well, ang nakita ko sa mga volunteers,
ay hindi matatawaran ang kanilang karanasan, hindi matatawaran ang kanilang kaalaman na gamitin yung kanilang kaalaman para makatulong. And I remember miski sa Batangas, yung hindi lahat ng mga nasalanta ay nagpunta sa mga evacuation center. Ang iba ay tinulungan ng kanilang mga kamag-anak at doon na sila sa mga barangays nila at hindi masyadong nakabigat sa local government at sa Philippine Red Cross. Siguro ang isa pang mahalagang talakayin natin ngayon is that ano pa yung gusto nyong mangyari na kailangan pang mapalakas para mapalakas pa ang Philippine Red Cross sa mga chapters. Ikaw, nabalik tayo kay Dino. Siyempre, hindi natin masasabing kompleto na yung mga volunteers. Kailangan patuloy ang training at saka yung iba na umaalis, kailangan mapalitan. So sa kasalukuyan ba, sa palagay mo, Dino, ano pa yung pwedeng magawa ninyo ng yung chapter administrator at yung ating chairman ng Quezon City Red Cross? Si Gob Nesty Isla. Ayun po. Unang-una po, no, sasabihin kong hindi naman po, sabihin natin hindi naman po kakulangan. Pero sa tingin po, yung gusto pa po natin i-strengthen yung mas dumami pa po yung volunteer natin sa bawat chapter po. Nang sa ganun po is bilang sa safety services din po, para mas marami pa po tayong matulungan, mas marami pa po tayong mabigyan ng first aid. At the same time po yung training po, no, na lagi natin sinasabi sa safety na at least isang first aider sa isang pamilya ay sapat na po, no, para mas maparami pa po natin or mas mapalawak pa po natin lahat ng kaalaman natin in terms of first aid. And at the same time, pag marunong silang first aid, to follow na po yung magbo-volunteer po sila sa atin para magkaroon din ng experience po sa larangan po ng first aid and ng pagtulong po sa kapwa-tao natin. Siguro po yun lang naman po, Gob Tita, na palawakin pa yung dissemination and information about Red Cross. Ano ba sa Red Cross talaga? Ano ba yung ginagawa ni Red Cross sa ating bansa? At kung nais po nilang na mag-volunteer, madali lang naman po pumasok sa Red Cross. Pupunta ka lang po at magbibigay ka lang ng interest mo para mag-volunteer po. At wala naman po tayong hinihingi or wala naman po tayong pinipili. Basta willing po at may time, yun po, pwede na mag-volunteer sa Red Cross. Ako naman masasabi ko sa Batangas, kahanga-hanga ang blood program ninyo doon, sa Batangas. Nakita ko yung building nyo at kay Ronald De Neroso ay matagal na rin siya dyan. Ang nais kong tanongin ano pa yung sa palagay mo na challenge para sa inyo? Kasi nasabi na yung siyempre additional volunteers, dedicated volunteers, dahil siyempre some of the volunteers tend to, pag busy na sila, hindi na sila volunteer. But continuous training siguro nakikita ko, parang parami ng parami ang tutulong sa Red Cross. And of course, pinag-uusapan natin ngayon ng enhanced membership. Kasi ito yung critical na hinaharap ng mga chapters ngayon. Kasi hindi pwedeng sabihin hindi kaya. Hindi pwedeng sabihin na hindi magagawa. Kasi magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. We have to be creative about this. So siguro, sabihin nyo kung anong development na nangyayari sa inyong chapter, lalo na together with this enhanced membership. Ikaw, Jen May. Ayan. Sa enhanced membership po natin, so mas pinalalawig pa po natin ang information dissemination at sa paghihikayat po through sa ating RC 143 po. At ngayon din po,
nagiging natatay up po tayo sa mga ahensya po ng gobyerno para yung mga empleyado po nila ay magkaroon din po ng enhanced platinum membership po. So sa ating RC143 po at saka sa mga partners po natin na companies po. Yun po yung pinaglalawig namin ngayon. Gov Cora, tama-tama Yes. sa Batangas syempre, tsaka sa Quezon City. Ngayong deployment natin ng Semana Santa, halos puro volunteers na ang talagang madedeploy dyan. Siguro, tanong natin kay Ma'am Gian, ano yung mga nakikita nyong challenges pagdating sa ganitong operations ng Semana Santa? Yung mga volunteers natin, mga logistics natin, at saka yung pag-deployment natin. Ano nakikita nyong mga challenges? Ma'am Gian. Ayan. So sa challenges naman po, yung pong meron po sa reporting po, minsan po kasi may mga lugar po na walang masyadong malakas na signal. Kaya po yung reports po nila after po ng deployment po nila sa kanila na ipapasa sa atin. Parang nung mga nakaraang taon, parang yun naman po yung mga challenges po na naka-encounter po namin. Pero yung iba pa naman po, katulad po ng may mga bata po na hindi po nakikita yung mga magulang po nila na lumalapit po sa first aid station natin. Yeah. Na-address naman po sa mga meeting natin sa mga LGU. Magdi-deploy din po sila ng mga taga-DSWT doon sa mga matataong lugar para ma-address yung mga ganung sitwasyon na paano kapag meron pong bata na nawalay po sa kanilang mga magulang, sila po yung itatap natin kapag may ganun pong sitwasyon. Galing. Ayos. Gov Cora. Yes. Maiksi ng panahon, magpapaalam na tayo dahil we have the last 5 minutes. Gusto ko lang marinig sa inyo na ano ang sa palagay nyo ang panawagan ninyo na mag-volunteer sa Philippine Red Cross sa inyong mga lugar. Dahil what we need are really, kumbaga, ang heart and soul ng Red Cross ay sa mga volunteers at saka kailangan talaga may fundraising tayo para matugunan natin ang pangangailangan ng ating chapter at saka ng mga taong nangangailangan. Siguro yun na lang ang panawagan. Anong challenge na gusto mong i-post sa Quezon City? Dahil it's already a strong chapter, katulad ng Batangas. But ano pa yung gusto mong masabi sa Quezon City? Dino, your turn. Yun po. Siguro sa Quezon City po, panawagan ko po sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin. Tulungan nyo po ang Red Cross nyo. Tulungan nyo po ang Philippine Red Cross po sa pamamagitan po ng more donation. Yan. Whatever donation po yan, pwede po kayo mag-donate kay Red Cross po para mas marami pa po tayong matulungan. And in terms naman po sa mga company po, patrain nyo po ang mga empleyado nyo po in terms of first aid, CPR, yung disaster preparedness, and also mag-conduct po tayo mas marami pa po na blood donation. Gawa po tayo ng mga initiatives po na para mas marami pa po tayong mabigyan ng tulong na mas nangangailangan po, especially sa dugo po. Yan. And also yung ating membership po, yung membership fund drive po natin. Wag na nating isipin yung kung magkano yun. Ang isipin po natin na once na bumili po kayo or nag-member po kayo sa membership accidental insurance card natin, isipin nyo na lang po na makakatulong po kayo at the same time natulungan din po kayo ni Red Cross. Sa lahat po, maraming salamat po. Ayun, Sir Dino. Si Ma'am Gian naman. Gian May. Gian May Reyes. Ayan. Sa mga kababayan po natin sa Batangas po, in-encourage ko po kayo na mag-volunteer kay Philippine Red Cross. Ano man pong lugar po kayo naroon. At para po kayo ay makatuwang namin, maging mata at tenga po namin sa mga nangyayari sa inyo pong lugar. Sa ganitong paraan, mas madali po tayo na makatutulong sa ating mga kababayan po. At gaya din po na nabanggit po ng Sir Dino po, anumang donasyon na maaari niyo pong ibigay ay talagang makatutulong po sa mga beneficiaries po o sa mga communities po na tinutulungan po ni Philippine Red Cross po. Yan. Wow, wonderful. Ang akin naman ay prayer for the nation para sa inyo, para sa inyong mga chapters at sa mga nanonood sa atin. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be.
Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Ito po yung panawagan natin sa Red Cross at sa mga nanood. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aasahan namin sa susunod na linggo ay nandito rin kayo. Pagpatuloy natin ang kalinga hatid sa Red Cross, ng Red Cross. Maraming salamat. Okay, yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, nais nating pasalamatan ng mga ating panauhin sa hapon ito, si Ma'am Gian May Reyes ng Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Batangas Chapter Lipa City Branch. At syempre sa kanilang administrator na si Sir Ronald Generoso. At ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter, si Sir Rodino Cruz. At ang kanilang syempre ang chapter administrator nila na si Ma'am Janice Adolfo. At syempre, sana magtuloy-tuloy po tayo sa ating mga mensahe para sa darating na Semana Santa. Tayo ay magbibigay assistance sa mga magpupunta sa mga pasyalan at sa mga iba-iba pang mga lugar na pwede nating puntahan ngayong Semana Santa. At ang Red Cross po ay hindi po natutulog. Bukas po tayo 24/7 hanggang Semana Santa. Sa mga ngangailangan ng dugo, tawag lang po kayo 1158 at sa mga emergency po 143. At syempre, ito na po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At kasunod po ng pagbabalita ni Sir Albert Sebastian ang programa ni Sir Vance Fernandez 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go.